kabayan ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong polingkot. So today is July 1, 2026 at tayo ngayon napapunta dyan sa Manila One World Delay sa Jupiter Annex Urban Jupiter Bel Air Makati at dadalhin ko natin yan sa may 6 Antonio Avenue, Tanyugan, Pasig. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa loob. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Tayo dyan. Lalibig kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bubuhay sa Kanya. Kayong mga hindi na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang isa ang lahat ng kasalatan laban sa atin, pati mga panatagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilubig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Habang ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya huwag na kayong pasakit pa, lalo ang tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Habang ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Hindi sila napasasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan, na nagkakaupong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga nihit. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pagpuntan na ninanais ng Diyos.
namana sa kapangyarihan ng mga espiritung nagahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad na Nakasetment huwag na. hahawak nito, huwag titigil niya, huwag ihipon niyon? Ang ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauutos. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsampa sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito'y hindi nakapipigil sa pagmamalabis ng laman. Kabanatang 3. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isiisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlangit. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya ay nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat na sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, na pinaghaharian pa kayo ng masamang edad na buhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyo. Ngunit kayo, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, buot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungaya at ang malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yabang inuwad na ninyo ang dating pagkatao pati na mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang tinuli, ang dayuhan at ang mabungis na tao, ang alipin at ang matayan. Kay Kristo walang pagkakaiba, ang Ama at siya ay tumasa. Kayo hindi lang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at pinagawa niya. Kaya dapat niyo maging kapag-isang wala sa Kanya, pagmamot at maging maglalas. Pagpapagod kayo at pagpapagod, umiinit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, magiging kayo pagkat ito ang at pagkain ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay idalhin ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa pagpapalagay ng Panginoon. Mga babae, pasabog kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang buhay. Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakakita man o wala, kumuha kayo hindi manakalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y dapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na walang hindi sa tao kayo na tiningkod kundi sa Panginoon. Alam naman ninyo ang gaganting paraan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang pinaniya sa kanyang mga anak. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang itinatanggi. Kabanatang 4. Mga may maging mabuti ninyo at magkakaroon sa inyong mga anak. Ang laman ninyo, kayo man ay may Panginoon. Huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin niyo itong matindi at may pasasalamat. Italangin din ninyo na sa tulong ng Diyos ay may pangaral namin ang kanyang salita at may mahayag ang tawagan ni Kristo at sanhin ang pagkakami ng buong niyo. Ipanalangin ninyong may mahayag ito ng buong niyo, gaya ng pagkakami. Pagkakami sa Diyos ang Panginoon sa nagkiswa sa panalangin. Samantalhin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin, mawili sila sa Panginoon at pag-aralan buti ang buti ang bawat isa. Siyentipiko na minamahal namin kapatid at tulad muling lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa akin. Pinapunta ko siya riyan para malaman niyo ang aming kalagayan nang siya ngayon lumakas ang inyong buhay. Kasama niya ang tapat na mahal nating kapatid na si Onesmo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Inubos na kayo ni Aristarco na pinangguni kasama ko at si Marcos na pinsan ni Pedro. Pero kung magpili sa inyo ni Marcos, kung siyang sabihin sa ating niyaya, inubos na rin kayo ni Jesus na pinalayawang puso. Higit silang natutaman ang Kristiyano community na nakakatulong sa pag-aaral kung sa pag-aaral. Inubos rin kayo na pagpapalin ninyong si Epaphras na lingkod ni
mga taga-Thessalonica. Panimula. Ang Thessalonica ay siyang punong lungsod na Macedonia, isang lalawigang Romano. Si Pablo ay nagtatagpuan ng isang iglesia pagkagaling niya sa Filipos. Di nagtagal at sinulungan siya ng ilang Hudyo na hihingi sa kanyang kapay sa pangangaral sa kanyang Hudyo. Dahil dito, napilitan siyang umalis doon at tumuloy sa Berea. Tuloy siya ng sa kanyang kasama at kamagagawang si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia ng Thessalonica. Ginawa ang sulat nito upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ang mga Kristiyano roon. Nagpapasalamat si Pablo dahil sa nabalitaan niya tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagugulitan niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya ay kasama-sama nila. Sa katuron ang mga katanungan ng kapatiran tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Sa pagmamahal ng palatayang namatay bago bumalik si Kristo ay magkakamunin ang buhay na walang hanggan. Kailan babalik si Kristo? Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na gumawang pag-ibig samantalang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Kabanatang 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa iglesia sa Thessalonica, makikita ng Diyos Ama ng Panginoong Jesus. Sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaan. Continue straight to the first traffic light. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay isinasama namin kayo sa aming dala. Ginugulitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagbabaga na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinilang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwala ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami nabuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito ay nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, naglaybahin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya naging kuwalan kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano ba't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin na nagsabing dinaligtagan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na tuot ng Diyos. Kabanatang 2. Ngayon na rin mga kapatid, ay nakababagid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamang kami inilabos na sa Filipos. Ngayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming handa. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manila. Pinarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyan kasiya, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumagamit ng pakunwaring papuri o namang salitang nagkukubli ng masakim na hangat. Hindi kami nag-aangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may kagwiran kami maghintay noon bilang mga apostol ni Kristo. Naging mag-ilo kami sa inyo tulad ng isang mapaggalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay hahandog namin kung kakailangan. Usa na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo mga kapatid kung paano kami gumawa at nagbagal araw-gabi para hindi kami maging pasalin ninuman samantalang ibinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at kainin ng Diyos na kami ay tapat, mabuti, at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at inimok na mabuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na umilang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at dalawalhatian. Ito pa ang lagi namin ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi lang tao. Ano ba't ang isa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya? Ang nangyayari sa inyo mga kapatid ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga naroong nananalig kay Kristo Jesus. Inusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Salungan sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya ang amin, pangangaral ng buting balita sa mga itil sa ikaliligtas na mga ito ay pilit nilang hinahangaan. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan kaya bumagsak sa kanila ang bukod ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling mawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin. Labis na kami muli na at sabik na makita kayo ulit. Baka ilang beses kong tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kami hinahatangan ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na may pagmamalaki namin sa harapan ng Panginoon Jesus. Pagparito niyang muli. O, kayo
sa mga pag-uusig. Alam naman ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos, sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo uusigin. May linya din pala yung jeep. Kaya nga, Ano po yun? dahil hindi na ako May maalis, linya din ay ng nagpasuko jeep ako upang dito. makabalita tungkol sa Ano to, kalagayan direkta ng inyong Makati banal din sa to mundo. mga to. Ay, hindi. Paano ho yan? Marikina? Marikina. Kayo'y mawawalan ng tumahan ang aming pagpapagal. Ngayon, nakabalik na ito si Timoteo. May dala siyang magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naalaala at malaki ang pananabig na makita kami tulad ng pananabig naming makita kayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ng Diyos sa kagalakang tutod ninyo sa amin? Pati din namin ininadalangin araw na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus na makapunta kami niya. Panaguin nawa at pagpatabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang mga inilang niya. Isang bagay ang pinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin. Upang kayo maging kalagahan In sa Diyos. 200 meters, Pagin naman we'll ninyo arrive ang at your aral na destination. ibigay namin sa inyo bukat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kamatayan. Dapat maging banal at parangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-asawa. At hindi pagsinuntamang sa pita ng naman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. You have arrived at your Hindi destination. hirapan din naman ang karapatan ng kanyang kapwa ni bubugayan man ng kangako. Tulad ng sinabi natin sa mga na ipinagalan. Parusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasama. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kamatayan. Kaya, ang sinumang pumamak sa araw na ito ay humahamak hindi sa tao, So, kundi dito sa na Diyos lang sa na kabilang siyang poste nagkakaroon sa po. amin ng kanyang Espiritu Santo. Hindi na kailangang Kabila paalaala ito? pa kayo Apa. tungkol sa pag-ibig na dapat iyuko sa mga Ito na kapatid sa pananampalataya. Yamang ituturo sa inyo ng Diyos Ingat ang po pangalan mga ng Diyos God at bless po. at ito nga ang nagawa Diyos sa mga kapatid sa Panginoon. Ayos ba niya? Tutok na pa sa atas. Napag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mabuhay ng talim. Ang inyong harapin. Double check po ang gamit ko. Baka may maiwan. Ito po. God bless po. Ay, Diyos. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam the Filipino channel. Ang inyo po. Arriving in 4 Paalam po. minutes at 11:44 p.m. This route is toll free. In 60 meters, turn right onto Park Basin Street. Passenger is sharing